Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito mga kaibigan ay babahagi ko po sa inyo ang tungkol po sa Wi-Fi 5 na kung saan ay magiging auto-select na po yung atin pong subvendo. Alam ko po na marami po sa atin ngayon na nag-aabang sa setup na ito. Actually, ito po ay hindi bago, kundi matagal na din po ito. Pero isi-share ko lamang po sa lahat po ng atin pong mga baguhan na mga kaibigan dyan na bago pa lamang po sa Wi-Fi 5 so ng Piso Wi-Fi. So bago ang lahat mga kaibigan, syempre gusto ko pong batiin lahat po ng atin pong mga members ng atin pong YouTube channel na gusto pong magpa-shoutout. Sila po ay nakatambay sa atin pong YouTube channel at ito po ay talagang malaking tulong sa atin pong YouTube sa paglago ng atin pong YouTube channel mga kaibigan. At nang sa ganun ay gaganahan naman ho tayo na mag-upload pa po ng mga bago pa pong tutorial. At ganun din lahat po ng ating mga kaibigan na bago pa lamang po sa atin pong YouTube channel, huwag po ninyong kaligtaan na mag-subscribe, mag-like ho ng ating video, mag-share ho ng ating video mga kaibigan at ang pinaka-importante sa lahat na i-hit ho ninyo ang atin pong notification bell. At nang sa ganun ay magiging aware ho kayo sa lahat po ng atin pong mga bagong i-upload na tutorial. So ito na po yung ating mga kaibigan na gustong magpa-shoutout, no? Gusto ko lang pong i-shoutout ng kaibigan natin na si Dred Tambayan, si Domingo Medjo Jr., si Sir Marvin Panizal, kaibigan natin na si Rondal Bijok de Asis, si kaibigan natin na si Nelmar Canonero, si Sir Abdul Rakim Shokon, yung kaibigan natin na si Sir Shokon, si Mr. Hype, no? Sir Mantek, Tutong Liarte, Orlando Arbarientos. Ito yung mga matagal na nagstay sa atin pong pa-shoutout mga kaibigan. Ito pong si Sir Orlando Arbarientos. Di ko lang po alam kung ano yung Facebook name niya. Ito po ay 1 year na pong nakatambay sa atin pong YouTube channels. Maraming salamat ho talaga sa pagtambay, sir, no? Talagang ikaw yung isa sa mga nagstay talaga ng matagal sa atin pong YouTube channel. At ganun din pangalawa si Sir Tutong Liarte. Ito din po ay matagal na, 4 months na naka-live or naka-standby sa atin pong YouTube channel. Si Sir Mantik, ito din ay 2 months na din po mga kaibigan, no? So again, sa lahat mo nang gustong magpa-member ng atin pong pa-shoutout, mag-join lamang po kayo. Ay napakababa lamang po ng presyo na babayaran ninyo kung kayo po ay mag-join para po ma-shoutout din po kayo sa atin pong mga video na atin pong i-upload. So ngayon mga kaibigan ay proceed ho tayo kung ano ang pinakaunang gagawin natin para meron ho tayong Piso Wi-Fi na gamit ang Wi-Fi 5 software na magiging auto-select na yung atin pong mga subvendo mga kaibigan, ano? So, ito po yung ginagamit na kadalasan ng ating mga kaibigan sapagkat makakalis ho talaga kapag subvendo yung kanilang gagamitin. Kaysa isa-isa ho na mag-build ng Piso Wi-Fi, malaki ho talaga yung gastusin na yon. Pero sa ganitong setup mga kaibigan ay less lang at saka napaka-simple din naman nung pag-setup natin nito. Kung hindi nyo po alam, subaybayan ho ninyo yung atin pong video hanggang matapos po ito. Basta huwag nyo lang pong kalimutan mga kaibigan bilang pasasalamat na din, i-share ho ninyo ang video natin sa Facebook o di kaya sa atin pong mga YouTube channel. So ito na mga kaibigan, simulan na ho natin. So ito yung ating setup ng ating auto-select na Wi-Fi 5 ang gamit. Ito ay unang subvendo, pangalawang subvendo naman, dyan yan nakakonect at yung namang isa ay dyan, no? Kung nakita po ninyo, yun pong modem ko ay pag hindi pa siya nakabind, naka-light blue pa yung indicator niya. Ito namang isa ay nakabind na po siya, so walang ilaw po yan, ilaw lang po yan kapag may mag-insert coin. Pakita ko lamang po yung atin pong setup. So ang switch na ito, papunta lahat ng mga UTP cable na nakikita ninyo ay dito sa switch yan papunta. Ang cable na yan papunta sa switch dito, kahit saan dyan na butas ay pwede. Ito naman ay yung ating internet. Dyan po galing yung ating internet sa isa kong switch router. So ito yan, yung ating internet connection. Kahit saan dyan ay pwede ilagay. Tapos ito naman, yung pinakaunang subvendo natin na ginamitan natin ng 5B5. Itong white cable na ito, UTP cable, papunta din dito sa switch. At yung isa naman na blue ay papunta dun sa LAN 1 na ating 5B5 at ganoon din yung ating unang subvendo sa LAN 1 din siya. So ganyan lang po kasimple. Ganyan lang po siya kasimple setup. Kapag naman gumamit tayo ng media ay alam naman natin yon kung paano na din po siya i-connect. So syempre, ang importante dyan, lahat ng ating connection ay nanggaling sa ating mini PC. Ibig sabihin, connected sa ating mini PC. So, babahagi ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng VLAN ID sa ating admin para magiging connected ng lahat ng ating mga subvendo, no? Kahit malayo po yung ating paglagyan galing sa main, ay yun nga, magiging auto-select na lang siya, easy na lang para sa mga customers. At yan ang mga router natin, i-access natin
natin yan or set natin yan as access point mode na naka-VLAN para magamit natin siya sa ating sub-bendo na naka-access point. Mas maganda kasi may router na nakapatong sa sub-bendo para talagang maganda yung communication ng modem ko at saka sa router natin. So, ang iba naman ay papaliwanag ko sa atin pong diagram. So, ngayon naman ay ibabahagi ko sa inyo kung paano po mag-config or setup ng atin pong 5v5 na dual band, no? Para gamitin natin sa atin pong access point na naka-VLAN. So, unang gagawin natin, syempre, pupunta tayo sa atin pong network settings, no? Tapos, kailangan muna nating i-static. So, kung di nyo alam, punta lamang po kayo sa change adapter options. Tapos, click ninyo ang inyo pong Ethernet. Tapos, right-click. Then, properties. Kung di nyo po alam paano mag-static, no? Tapos, punta tayo sa Internet Protocol version 4. Double-click lang. Tapos, pupunta tayo dito sa use the following IP address. 192.168.100.5. Wag lang 1. Kahit anong ilagay natin dyan. Subnet mask. Click natin. Automatic. Meron pong malalagay po dyan. Click OK. Okay. So, balik tayo sa browser natin, mga kaibigan. So, dito, type natin yung default IP address 192.168.100.1. So, click natin yan. Ito yung makikita natin. Yung default username is telecom admin. Yung password naman is admin telecom. So, click login. Oh, wait, mali yung login natin. So, admin telecom. So, click login. Makikita nyo po dito is exit lamang po. Click yung exit na yan. So, mapupunta tayo dito. Click yung advance. So, ngayon naman pupunta tayo dito sa LAN. Tapos, click na natin yung LAN 2, 3, and 4. Click apply. Punta tayo dito sa 1. Ito yung makikita natin. Click lang ang new. Tapos, dito maibigan, i-change natin yung 1 mode. Gawin natin yung bridge 1. Ayan. Tapos, ito na bang VLAN ID. For example, lagay natin 16. Depende sa atin kung ano yung ilalagay natin. Kasi yung una, 14, 15, then 16. Lagay ko yung 16 para di magkapareha yung VLAN ID. So, lagay ko lang sa copy from IP precedence. Ito, itong policy. Tapos, click nyo dito yung 2, 3, and 4. Tapos, sa binding options naman, is click lang natin itong SSID 1 and SSID 5. Ayan, para sa ating 2.4 and 5 GHz. Tapos, click apply. Ayan, okay na yan. So, ngayon naman, balik tayo dito sa LAN. Click natin yung LAN host. Tapos, uncheck natin to at i-uncheck natin itong secondary address. Click apply. Ayan. Pagkatapos nyan, punta tayo dito sa DHCP server. Uncheck lamang natin tong tatlong to. Uncheck lang yan. Tapos, click apply. Pag okay na, pupunta tayo dito sa WLAN. Tapos, ito makikita natin sa 2.4 GHz basic network. Ito yung pag-change natin ng SSID name. So, halimbawa, ilagay ko dito, Haile Vendo 2.4 GHz. 2 GHz na lamang yung ilalagay natin. Copy ko lamang po ito. I-separate ko siya kasi gagamitin natin sa sub-vendo para auto-select siya. Huwag po ninyong gawing i-bind yung ang SSID ng 2.4 GHz at saka 5 GHz para walang magiging problema sa pag-combine natin. So, pag okay na, click natin itong authentication mode. Siyempre, dapat walang password. Click open lang natin. Tapos, click apply. Sundan nyo lamang po, mga kaibigan, yung ating ginagawa. Pagkatapos natin sa 2.4 GHz, dito naman po tayo sa 5 GHz. Click yung basic network. Etong SSID name, palitan natin. Ilagay ko lang 5 para di sila magkapareho o mag-bind. Tapos, authentication mode again. Open natin yan kasi walang password para sa vendor natin. Click apply. Ayan, makikita nyo na po sa inyo pong network settings ang inyo pong pangalan natin pong ginawa. So, hanapin lang natin, Haile Vendo 2. Eto na, 2. Ayan, Haile Vendo 2, 2 GHz and 5 GHz. So, ayan, click apply. Okay na yon. So, last natin gagawin ngayon is pupunta tayo dito sa maintenance. Click maintenance, hanapin natin ang upstream port dito. So, upstream port, click natin yan, click LAN 1, gawin natin LAN 1 yan, tapos click apply. Pag na-apply natin to, magre-reboot or magre-restart yung atin pong router. Ayan. So, ganyan lamang po siya kasimple ang pag-setup po ng atin pong 5v5 na dual band para gawin natin siyang access point para po sa atin pong piso Wi-Fi. So, ngayon naman pupunta tayo sa atin pong admin ng Wi-Fi 5. Yung kanyang username, admin, default password niya is Wi-Fi 5. So, click lamang po natin ang login. Okay, 6 ang nalagay, 5, click login. Tapos, mapupunta tayo dito, mga kaibigan. Cellphone, kapareha lamang po yung atin pong pag-setup nito. Pero iba po yung sa cellphone kasi nasa right side or left side ata yung kanyang mga features. So, same lang din naman po, mga kaibigan. Ano? Okay, pupunta tayo dito sa network. Mag-a-add tayo ng VLAN. Click ang LAN and 1. Tapos, scroll down tayo. Makita po natin yung VLAN info, mga kaibigan. So, yung dinagdag natin kanina is VLAN 16. So, wala kasi VLAN 16 dito kaya mag-add tayo. Click add, gaya din ng cellphone. Lagay ko lang po dyan 16. Click save. Tapos, click lamang po ang apply. So, wag ko nyo kalimutan
kalimutan na click ang apply mga kaibigan para po may mga changes sa atin pong pag-setup, no? Tapos nun, pupunta tayo dito sa DHCP. Click ang DHCP. So, click lang natin yung add. Tapos, add natin yung 16. Click save. Huwag kalimutan yung click apply. Apply changes, no? Wait natin maging successful. Ayan. Okay, so normal to mga kaibigan na mag-disconnect muna tayo kasi po may binago tayo o may na-add tayo na VLAN ID. So, babalik lang po ito mga kaibigan. Wait lang natin. So, ayan, balik tayo sa admin, Wi-Fi 5 so, Wi-Fi 5 so. Pagkatapos, balik tayo sa system, click settings. Pagkatapos yan mga kaibigan, hanapin natin ang client HTML. So, click lamang po natin yung add. Tapos, interface, click. So, add natin si 16. Tapos, click save lamang po. Ayan, successful na siya. So, kukonect tayo doon sa VLAN 16 natin na yung pangalan niya is Highly Vendo 2. Eto, kasi tapos na po tayo sa Vendo 1, no? So, kukonect tayo kasi di tayo makakonect kanina. So, wait natin mga kaibigan kung connected po ba tayo. Magiging connected tayo. So, ayan, connected na po tayo. Nakita nyo naman po. Ayan, connected tayo sa Highly Vendo 2. So, yung sub-vendo natin, kapag kukonect tayo dun sa VLAN 16, eto, so automatic na dun din po yung ating, kung saan maghuhulog si customer, ay automatic na magpap up yung mismong vendo or sub-vendo na paghulugan ng inyong customer. So, yun po mga kaibigan. Ganun lang po siya kasimple sa pag-setup natin para magiging auto-select yung atin pong system or setup natin sa atin pong Wi-Fi 5. Pag cellphone yung ating gagamitin ay ganito lamang po. So, syempre, pupunta tayo sa ating admin, 10.0.0.1/admin. Tapos, yung username is admin. Yung password naman ay default password ng Wi-Fi 5 ay Wi-Fi 5 soft. Click login. Tapos, 3 lines right side sa taas, scroll down tayo, punta tayo sa system, tapos settings, tapos scroll down tayo, tapos mapupunta tayo dito sa sub-vendo request list. So, i-copy natin tong key. Okay, copy natin yan. Tapos, kukonect tayo sa atin pong Wi-Fi 5 na sub-vendo. Yung default na pangalan ng modem ko ay Wi-Fi 5 modem ko setup. So, click natin yan para ma-setup natin. Kapag hindi siya mag-pop up automatically, i-type natin yung kanyang IP address. 192.168.4.1. So, yan yung default IP ng modem ko natin. So, click natin yan. Mapupunta tayo dito. Yung authentication natin na kinapi natin kanina, ilagay natin sa authentication. So, ayan, copy-paste natin dyan. Pagkatapos, click natin yung scan. Okay, scan natin yung mga SSID na kung saan tayo kukonect. So, yung sub-vendo natin dito, ito ay, ang nakapangalan dyan ay Highly Vendo 2.4 GHz at saka Highly Vendo 3. So, syempre, again, dito tayo po magko-connect sa Highly Vendo 2.4 GHz. Ito yung una natin na kukonekan. So, highlight lang, tapos copy natin, i-paste natin dito sa SSID. Ayan. So, pag okay na, double check natin. Pag okay na, click natin ang save. Click save. Ayan. Pagkatapos niyan, mga kaibigan, syempre, babalik tayo sa atin pong admin. Yung kanina, ito po, Highly Vendo 2.4 GHz. Connect tayo dyan. Babalik tayo sa admin. Ito, admin. Again, punta tayo sa settings. Tapos, scroll down. Hanapin natin itong sub-vendo request list. Nakikita po ninyo, wala pa pong word dyan na accept. So, ang gagawin natin, i-off po muna natin yung atin pong sub-vendo. Okay? Para makita natin dito yung word na accept. So, pagkatapos natin na i-on and off yung atin pong sub-vendo, off and on pala. So, i-refresh lang natin yung atin pong admin. Refresh. At hanapin natin sa baba ulit kung makikita natin yung word na accept. So, ayan po, nakita ho ninyo, meron pong word na accept. Kailangan lang po natin yan i-click. Ayan. So, na-click na natin. Refresh natin ulit. Scroll down, baba tayo. Nakita natin dito sa window list, meron na po tayong nakalagay dyan. So, check natin kung naka-online or naka-offline. Ayan, naka-offline pa. Kailangan naman po nating i-refresh. Refresh tayo ulit. Ayan. So, ngayon, naka-online na siya. Mapapansin ho natin na yung modem ko natin ay wala na po siyang light indicator na blue kapag connected na po or online sa ating admin. Pero kung may nakikita po kayo na light indicator na blue, ibig sabihin nagbi-blink pa, hindi pa po yan nakakonect sa atin pong admin. Pero as of now, nakita ninyo, online na po tayo. So, yung gagawin ko lamang una, i-rename ko lamang ang ating sub-vendo. Gagawin ko po itong main. Ayan. So, main vendo. Click ko lamang po ilalagay ko na lamang po dito para hindi tayo malilito, one sub-vendo. Okay? Pinakaunang sub-vendo natin. Sub-vendo,
click natin yung save. Ayan. So, punta tayo sa ating portal. Nakita po ninyo, andyan na po yung ating pong unang subvendo. So, ganyan lamang po siya kasimple sa pag-combine natin gamit ang cellphone. Para mas madali po natin maintindihan mga kaibigan, ito po yung diagram na pinakita ko sa inyo kanina, no? Yung setup. So, napakasimple lang naman ng diagram natin. So, makikita ho ninyo from mini PC natin, yung server natin sa Wi-Fi 5, papunta yan sa switch. Kahit sang butas po dyan ay pwede nating paglagyan. Okay? So, wala pong specific na port dyan na saan natin ilalagay kahit saan dyan kasi naka-VLAN ho tayo. Tapos, ito yung internet source natin. Ito yung ISP natin. Okay? So, kahit saan din po dyan ay pwede nating paglagyan. Ang 5v5 naman natin naka-dual band. So, may specific VLAN ID yan na nakaset dito sa atin pong mini PC or sa admin po ng Wi-Fi 5 gaya po ng pinakita natin kanina. So, paglagyan lang natin dun sa LAN 1 ng UTP cable kung malapit lang naman, no? Nasa 10 meters or nasa main vendo mismo yung ating subvendo, pwede na po yun. Ganito din po yung setup ng atin pong pangalawang subvendo. So, lagyan natin ng 5v5. Ito din po ay mayroon pong VLAN 15, ibang VLAN din para hindi sila mag-conflict, no? Tapos, dyan din yung subvendo natin malapit sa atin pong router. So, kung gusto natin na lagyan ng outdoor, kasi ito mga ibigan ay pang indoor lamang to. Kung gusto nyo pong lagyan ng outdoor, ay lagyan nyo sa port 3 and 2, 3 and 4. So, pwedeng tatlo yung ilagay nyo dyan para tatlo yung inyo pong access point sa isang location. So, ngayon, kung malayuan naman, ang tanong, how about kung medyo malayo na, no? Nasa 500 meters or nasa 1 kilometer. So, dun po natin i-apply yun pong paglatag po ng fiber. Siyempre, fiber cable po yung ating gagamitin. From 20 meters or 30 meters para sigurado ho tayo, maganda yung ating connection, gamitan ho natin ang fiber cable, yun pong MediaCon to MediaCon. So, yun po mga kaibigan. Kung magtatanong kayo nun, meron ho tayong tutorial niyan sa atin pong YouTube channel. Napakadalit, napakasimple po lamang. Pero sa example lang na natin neto, ay ganito lang ang kanyang connection. Ang importante ay naka-VLAN tayo at connected siya doon sa server or sa main natin sa PC mga kaibigan, no? Kahit po 10 vendo or 10 vendo or more than sa 10 vendo, ay pwede na mag-add ho tayo ng mga sub-vendo mga kaibigan. Yun nga, sinasabi natin na mas makales ho tayo kaysa sub-vendo. Pero yun nga lang, ay maging careful din po tayo. Kasi pag di ko alam kung pag nawala kasi yung server, syempre hindi na po magpa-function yung kanyang mga sub-vendo, no? Pero at least, isa lamang po yung ating hanapan ng problema. Pero yun nga lang, kung magka-problema yung server natin, ay isa yan sa magiging problema. Pero di ko alam sa ibang solusyon. Baka kasi pag yung sira yung server, magpa-function pa din yung sub-vendo. Pero di ko alam kung meron bang ganun. Parang naririnig ko lang pero hindi ko alam kung paano siya gumana na wala yung main server ho talaga o yung atin pong main admin or yung PC na gamit natin o yung board na gamit po natin. So, again mga ibigan, ganyan lamang po siya kasimple. Yun pong pinakita ko sa video. Ganyan lamang po ang diagram. Again mga ibigan kapag malayo na, medyo malayo, syempre gagamit ho tayo ng fiber cable. So, yun na po mga ibigan. Yun pong atin pong tutorial na ibabahagi sa inyo sa araw na ito. Huwag ho niyong kaligtaan again na mag-subscribe sa atin pong YouTube channel, mag-like ng ating video, mag-share ho ng ating video mga ibigan, at ang pinaka-importante sa lahat na i-hit po ninyo ang ating pong notification bell, at nang sa ganun ay magiging aware ho kayo sa lahat po ng ating pong mga video tutorial na i-upload. At ganun din sa ating mga kaibigan dyan na bago pa lamang po sa ating pong YouTube channel. Yun po mga kaibigan, ang hiling natin ay huwag ho niyong kaligtaan na i-subscribe, i-like, i-share, at i-hit ang ating pong notification bell. Again and again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.